Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang One Ordinary Day na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang binata na naakusahan at nakulong sa kasalanang di niya ginawa pero sa bandang huli ay siya ang naging hari ng kulungan na napasukan niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas nang makita natin si Hyun-soo na isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo na may hika. Isang araw, inanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan sa isang party sa isang farmhouse. Tumanggi si Hyun-soo, sinabing mayroon siyang group assignment na gagawin. Gayunpaman, sa gabing iyon, nakansela ang takdang aralin. Nagpasya si So Hyun-soo na sumama sa kanyang mga kaibigan sa farmhouse matapos siyang payuhan ng kanyang mga magulang na huwag manatili sa labas. Ninanakaw niya ang susi ng taxi ng kanyang ama at umalis ng bahay nang hindi nahuhuli. Upang matiyak na hindi malalaman ng kanyang ama ang tungkol sa kotse, pinatay niya ang dashcam at nagmaneho palayo. Nang huminto siya sa isang senyales, isang batang babae na nagngangalang Gokwa ang pumasok sa taxi para sumakay. Patuloy na sinasabi ni Hyun-soo kay Gokwa na off-duty ang taxi. Pero hindi niya maintindihan ang sitwasyon niya. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya si Hyun-soo na ihatid siya sa kanyang destinasyon. Habang humihinto siya sa isang gasolinahan, hiniling siya ni Gokwa na bumili ng ilang sigarilyo at beer mula sa tindahan. Habang naghihintay si Gokwa sa labas, sinubukan siyang lapitan ng isang estranghero ngunit umatras nang makita niya si Hyun-soo. Habang papunta sila sa destinasyon ni Gokwa, the Han River, nakatanggap si Hyun-soo ng video call mula sa kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya sa farmhouse. Dito napagtanto ni Gokwa kung bakit ayaw siyang pasakayin ni Hyun-soo. Hindi nagtagal, ibinaba siya ni Hyun-soo sa Han River at nagsimula silang magkaayos. Kumuha sila ng 2 ice cream sa isang cart at tumakas nang hindi nagbabayad. Habang nakaupo sa tabing ilog, nakikibahagi si Gokwa ng gamot kay Hyun-soo. Alinlangan niyang kinuha habang hinahatid siya sa kanyang bahay. Aksidenteng nabangga ni Hyun-soo ang isang nakaparadang sasakyan. Ang may-ari na nakaupo sa loob ay lumabas at pinatawad si Hyun-soo dahil hindi masyadong nakikita ang danyos. Dinala ni Gokwa si Hyun-soo sa loob ng bahay habang pinagmamasdan sila ng may-ari ng kotse na may kainahinala habang nakaupo sila sa kusina at umiinom ng alak. Tinanong ni Hyun-soo ang babae tungkol sa kanyang bahay. Ibinahagi ni Gokwa na namatay ang kanyang ina 3 taon na ang nakalilipas dahil sa cancer, at mula noon, kasama na niya ang kanyang kaibigan sa bahay. Gayunpaman, pinalayas niya kamakailan ang kanyang kaibigan dahil sa isang malaking away noong nakaraang linggo. Pagkatapos nilang magpa-shot, binigyan ni Gokwa si Hyun-soo ng bagong gamot na iniinom niya nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kakaiba ang kinikilos, biglang sinaksak ni Gokwa ang kamay ni Hyun-soo. Ngunit sa kabutihang palad, sumable ang kutsilyo at sa halip ay bumulusok sa mesa. Pagkatapos ay hinimok ni Gokwa si Hyun-soo na subukan din ang kanyang kapalaran sa kanyang kamay. Kasabay nito, kumilos si Hyun-soo, ngunit sa pagkakataong ito, tumama ang kutsilyo ng totoo at tumago sa kanyang kamay. Dahil sa pagkataranta, sinubukan ni Hyun-soo na pigilan ang pagdurugo gamit ang tisyo, ngunit tila hindi nag-aalala si Gokwa sa kanyang sugat sa ngayon. Lumapit siya kay Hyun-soo at nagsimulang maghalikan ng dalawa. Pagkatapos ay inakay siya nito sa itaas sa kanyang silid, kung saan gumugugol sila ng ilang matalik na oras na magkasama. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Hyun-soo sa sofa sa sala. Dahil gabi na, mabilis siyang nagbihis at umakyat sa itaas para magpaalam kay Gokwa. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang tapikin ang likod nito, nakaramdam siya ng basa. Pagbukas ng mga ilaw, natuklasan niyang pinatay si Gokwa, sinaksak sa likod ng maraming beses. Panik, napatras siya sa gulat. Ang tanging naiisip niya ay ang pagtakas sa pinangyarihan ng krimen sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang magmaneho palayo sa kanyang taxi ngunit napagtanto niyang naiwan niya ang susi sa loob ng bahay. Desperado, sinubukan niyang bumalik ngunit nakalock ang pinto. Binasag niya ang isang side window at nagawa niyang buksan ang pinto mula sa loob. Lingid sa kanyang kaalaman, isang matandang lalaki ang nakasaksi sa kanyang mga kilos mula sa kanyang sariling bahay. Habang isinusuot ni Hyun-soo ang kanyang jacket na may susi, napansin niya ang kitchen island kung saan niya sinaksak si Gokwa sa kamay. Nang mapagtantong tapos na ang kanyang mga fingerprint, nagmamadaling pinunasan ni Hyun-soo ang mesa ng tissue na hindi sinasadyang nagkalat ang dugo sa paligid. Nang walang ibang pagpipilian, kinuha niya ang kutsilyo gamit ang kanyang mga kopya at tumakas sa bahay. Sa kanyang pag-uwi, tumakbo siya sa isang checkpoint ng trapiko na nakuha ang atensyon ng mga naka-duty na pulis. Agad na napansin ni Opisyal Hanbyle ang posibleng pagkalasing ni Hyun-soo at nagpas siyang magsagawa ng breath test.
Gayunpaman, habang naghahanda siya, namatay ang baterya ng kanyang breathalyzer na pumipigil sa kanya na kumpirmahin ang kanyang kondisyon. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng ulat ng isang break sa malapit. Nag-aatubili na palayain si Hyunso nang hindi siya sinusuri, nagpa siya si Officer Hanbel na dalhin siya sa eksena. Pagdating nila, napagtanto ni Hyunso na may takot na bahay ni Gokhwa ang kanilang pinupuntahan. Lumalabas na ang parehong matandang lalaki ang tumawag sa mga pulis matapos masaksihan si Hyunso na pumasok sa bahay ni Gokhwa. Mahina ang kanyang paningin kaya hindi niya makita ang mukha ng salarin. Ngunit naramdaman niyang may mali kaya tinawag niya ang mga pulis. Hindi nagtagal, hinanap ng pulisya ang bahay at natuklasang pinatay si Gokhwa sa kanyang kama. Dumating ang higit pang mga opisyal sa pinangyarihan, kabilang si Chief Park, pinuno ng departamento ng Tiktik. Nang makita si Hyunso, nagtanong siya tungkol sa kanya. At ipinakilala siya ni Officer Hanbel bilang kanyang pag-aresto. Dalawa pang opisyal ang inatasan na dalhin si Hyunso sa istasyon ng pulisya. Habang nasa biyahe, pinag-uusapan nila kung paano sinaksak ng 13 beses sa likod ang babae. Gulat na gulat, tinanong ni Hyunso kung siya ay patay na, kung saan kinumpirma ng mga opisyal ang kanyang pagkamatay. Samantala, ipinaalam ng forensic expert kay Chief Park na lumilitaw na sinadya ang pagpatay dahil sa kalupitan nito. Sa labas ng bahay ni Gokhwa, napansin ni Chief Park si Sunhan, ang may-ari ng sasakyan na nakatagpo ni Hyunso kanina. Si Sunhan ay nakikipag-usap sa isang opisyal, binanggit na ang batang lalaki na pumatay sa babae ay tila kakaiba, naiintriga. Tinanong ni Chief Park si Sunhan tungkol sa kanyang nakita, sa una ay nag-aatubili na makisali. Pinalis ito ni Sunhan bilang wala, gayunpaman, nang pinindot siya ni Chief Park ng mga detalyeng tumutugma sa kanyang naunang pahayag, na pagtanto ni Sunhan na wala siyang pagpipilian kundi ang makipagtulungan sa interogasyon ng pulisya. Samantala, si Hyunso ay dinala sa istasyon ng pulisya, nagulat. Sinubukan niyang tumakas ngunit huminto siya nang makita niyang naglalakad ang matandang lalaki. Napansin ng lalaki si Hyunso ngunit hindi siya nakilala. Samantala, bumalik si Chief Park mula sa pinangyarihan ng krimen. Nang makita niyang nandoon pa rin si Hyunso, inutusan niya si Officer Hanbal na magsagawa ng sobriety test sa kanya, may napansin siyang kakaiba sa mga mata ni Hyunso. Inutusan ni Chief Park ang mga opisyal na suriin din kung mayroon siyang droga. Habang tinatalakay ang kaso sa kanyang mga kasamahan, ikinwento ni Chief Park ang mga detalye, isang lalaking nasa edad 20 ang tumakbo palabas ng bahay at tumakas sakay ng taxi. Nang marinig ito, nilinaw ng matandang lalaki na hindi na kailangan pang pumara ng taxi ang salarin bagkus ay nagmaneho paalis ito sakay ng sariling taxi. Ang pahayag na ito ay nagpapataas ng mga hinala laban kay Hyunso na nahuli habang nagmamaneho ng taxi. Sa paghahanap ng droga, natuklasan ni Officer Hanbal ang isang kutsilyo sa jacket ni Hyunso na nagkukumpirma sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay. Nataranta, napaiyak si Hyunso, paulit-ulit na iginiit na siya ay inosente. Sa kabila ng kanyang mga protesta, siya ay inaresto nang may pagtiyak na magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa silid ng interogasyon, ikinwento ni Hyunso ang kanyang pagbisita sa bahay ni Gokhwa kay Chief Park. Itinuro ni Chief Park na si Hyunso ang huling taong nakakita ng buhay ni Gokhwa at ang unang nakakita sa kanya na patay, na naging sospek sa kanyang pagpatay. Para mas malalim ang investigasyon, inutusan si Hyunso na tanggalin ang kanyang mga damit para tingnan kung may mga sugat na nagtatanggol. Sa kasamaang palad para kay Hyunso, nakita ng pulis ang mga gasgas na marka sa kanyang likod at mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan, na inihayag ng luminal at asul na liwanag. Bagamat ang mga gasgas at mantsa ng dugo na ito ay dulot ni Gokhwa habang kasama niya si Hyunso sa silid, binibigyang kahulugan ng pulisya ang mga ito bilang huling pagsisikap ng biktima na ipagtanggol ang sarili. Sinubukan ni Hyunso na kumbinsihin ng pulisya na siya ay inosente, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nabigo, na humantong sa kanyang pagkakalagay sa isang detention cell. Doon, napagmasdan niya ang isa pang detenido na nakikipag-usap sa kanyang abogado, pakiramdam na maaaring kailangan din niya ng legal na representasyon. Tinanong ni Hyunso ang mga pulis tungkol sa pamamaraan, para lamang pagtawanan. Mapanukso nilang tinatanong kung bakit kailangan niya ng abogado kung hindi siya nagkasala. Samantala, narinig ng abogadong si Jonghan ang tungkol sa kaso ni Hyunso. Sa una ay nag-aatubili, sa kalaunan ay hindi niya maaaring balewalain ang kalagayan ni Hyunso. Lumapit si Jonghan kay Hyunso sa detention cell at nakikinig sa kanyang salaysay ng mga pangyayari. Matapos marinig ang kwento ni Hyunso, pinayuhan siya ni Jonghan na huwag makipag-usap sa iba nang hindi naroroon ang kanyang abogado. Sa pakikipag-ugnayan na iyon sa pagitan ng duo, nakakuha si Hyunso ng abogado.
Pagkatapos makipag-usap kay Hyun-soo, nakipag-usap si Jong-han sa isang pulis para mang-alap ng mga detalye tungkol sa kaso. Doon, nalaman niya na si Chief Park ang nangunguna sa kaso. Pagbalik sa detention cell, pinayuhan ni Jong-han si Hyun-soo na may dalawang mahalagang punto. Una, binibigyang diin niya na ang katotohanan at hustisya ay walang kaugnayan sa loob ng istasyon ng pulisya. Ang mga katotohanan sa mga pahayag ni Hyun-soo ay may kaunting timbang. Ang tunay na mahalaga ay ang pagkakaroon ng kalamangan. Pangalawa, hinimok ni Jong-han si Hyun-soo na panatilihin ang kumpletong katahimikan tungkol sa mga kaganapan sa gabing iyon. Ipinaliwanag niya na habang nagsasalita sila, ang pulisya ay gumagawa ng kanilang sariling salaysay. Sa pamamagitan ng pananatiling tahimik, pinipigilan ni Hyun-soo ang mga opisyal na mang-alap ng higit pang nagpapatunay na ebidensya laban sa kanya. Bukod pa rito, siya ang katahimikang ito ay nagbibigay daan sa kanila na malaman ang aktwal na diskarte ng pulisya sa kaso. Habang nag-uusap sila, nakita si Chief Park na nagtatanong kay Sun-han at kumukuha ng pahayag ni Officer Han Biles. Binigyang diin ni Chung-han na si Chief Park ay hindi isang ordinaryong pulis. Siya ay maingat na kumukuha ng impormasyon. Ebidensya man o saksi, gaano man kaliit ang detalye, kumikilos siya na parang tahimik na mandaragit, matiyag ang naghihintay sa tamang pagkakataon. Kapag natukoy na niya ang isang kahinaan, tiyak na humahampas siya. Tapat sa mga babala ni Jun-han, natuklasan ni Chief Park ang nebulizer ni Hyun-soo sa pinangyarihan ng krimen ngunit piniling huwag isumite ito sa evidence room. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Chief Park sa stepfather ni Gok-hwa, si Mr. Gang-pil. Upang ipaalam sa kanya ang kanyang pagkamatay, ipinatawag niya si Gang-pil sa istasyon ng pulisya upang makuha ang kanyang pahintulot para sa autopsy ni Gok-hwa. Napag-alaman na hindi naging close sina Gok-hwa at Gang-pil. Sa papel lamang ang kanilang relasyon dahil sa maikling kasal ni Gang-pil sa ina ni Gok-hwa. Matapos pumanaw ang kanyang asawa mula sa cancer 3 taon na ang nakalilipas, lumipat si Gang-pil at hindi na nakita si Gok-hwa mula noon. Nang maglaon, pinirmahan ni Gang-pil ang form ng pahintulot sa autopsy na nagpapahintulot sa pulisya na magpatuloy sa kanilang investigasyon. Nang maglaon, ipinatawag ang mga magulang ni Hyun-soo sa himpilan ng pulisya at binigyan ng silid upang makipag-usap ng pribado sa kanilang anak. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig si Chief Park sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng CCTV camera. Nang malaman ang tungkol sa presensya ng mga magulang ni Hyun-soo, nagmadali si Jong-han sa istasyon upang pigilan ang anumang hindi sinasadyang mga pahayag na maaaring pagsamantalahan ni Chief Park laban kay Hyun-soo. Pagpasok pa lang niya sa silid, napagtanto ni Chief Park na nasira ang kanyang plano. Sa kabutihang palad, walang sinabi si Hyun-soo na maaaring magdulot sa kanya ng problema. Nang maglaon, sa detention cell, ipinaalam ni Jong-han kay Hyun-soo ang tungkol sa pagbabantay ni Chief Park sa kanilang pagkikita. Idiniin niya ang kabigatan ng sitwasyon, ngunit nananatiling kalmado si Hyun-soo. Sa pagsasabing sinabi lang niya sa kanyang mga magulang ang kanyang pagiging inosente, nang makita ang kawalan ng pag-iingat ni Hyun-soo, pinayuhan siya ni Jong-han na isaalang-alang ang sitwasyon mula sa pananaw ng isang hukom at maging mas maingat sa kanyang mga salita. Ayon kay Jong-han, malamang natingnan ng hukom si Hyun-soo bilang salarin dahil sa pagkakaroon ng kanyang mga fingerprint sa buong pinangyarihan ng krimen. Mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan at ang dagwang kutsilyo na hawak niya, naniniwala siya na sa kabila ng pagpupumilit ni Hyun-soo na ipahayag ang kanyang kawalang kasalanan, ang katotohanang sinabi niya ay hindi makagalaw sa mga hinala ng hukom. Samantala, ina-update ni Chief Park ang komisyoner sa kaso, iniharap ang lahat ng ebidensya na nagtuturo kay Hyun-soo bilang ang may kasalanan. Ang komisyoner ay nagtatanong kung bakit hindi pa near-refer ni Chief Park ang kaso sa prosecutor. Dahil sa matibay na katibayan, nalilito, humingi ng gabay si Chief Park sa mga susunod na hakbang. Pinayuhan siya ng commissioner na kumuha ng pag-amin mula kay Hyun-soo. Hinihikayat niya si Chief Park na ang paglutas sa kasong ito ay magpapahusay sa kanyang karera, na posibleng humahantong sa isang posisyong detective sa isang legal na kumpanya na pagmamay-ari ng isang kaibigan pagkatapos ng kanyang pagreretiro. Pagkatapos ng pulong sa commissioner, binisita ni Chief Park si Hyun-soo at ibinalik ang kanyang nebulizer. Sinusubukang magmukhang nagmamalasakit at nakikiramay upang hikayatin ang higit pang impormasyon tungkol sa gabi ng krimen mula sa kanya. Gayunpaman, nananatiling tahimik si Hyun-soo gaya ng payo ni Jun-han. Sinusubukan ni Chief Park na hikayatin si Hyun-soo laban kay Jun-han na nagmumungkahi na dapat malaman ng mga abogado ang buong detalye bago isulong ang kanilang mga kliyente. Magalang na tinanggihan ni Hyun-soo si Chief Park, iginiit na hindi siya dapat makipag-usap sa kanya kung wala ang kanyang abogado. Kasunod ng pakikipag-ugnayang ito, nagpa siya si Chief Park na magpatuloy sa pagbibigay kay Hyun-soo sa prosekusyon.
Kumbinsido sa bigat ng ebidensya laban kay Hyun-soo, tiwala si Chief Park na siya ang may kasalanan. Kinabukasan, binigyan si Hyun-soo ng damit na papalitan, kasama ang isang peking Gucci t-shirt. Agad na pinaghihinalaan ni Jonghan ang mga motibo ni Chief Park sa paniniwalang sinusubukan niyang sirain ang imahe ni Hyun-soo at gawin siyang hindi gaanong kapanipaniwala o mapagkakatiwalaan. Nakipagtalo siya sa mga opisyal, ngunit ibinasura nila ang kanyang mga alalahanin at sinamahan si Hyun-soo sa korte. Si Prosecutor Tae, hiniling niya sa hukom na ipakulong si Hyun-soo na binanggit ang 117 piraso ng ebidensya na nagpapatunay sa kanyang pagkakasala sa pagpatay. Nang tanungin tungkol sa kanyang pagkakasangkot, pinananatili ni Hyun-soo ang kanyang pagiging inosente. Pagkatapos ay nagpetisyon si Jonghan sa judge na palayain si Hyun-soo. Binibigyang diin na siya ay isang tipikal na estudyante sa kolehiyo na walang kriminal na record, naninindigan siya na ang kaso ng prosekusyon ay umaasa sa circumstantial na ebidensya at mga pahayag ng saksi na walang direktang nakasaksi sa krimen. Sa makatuwid, iginiit ni Jonghan na si Hyun-soo ay dapat palayain upang sapat na makapaghanda para sa kanyang paglilitis. Kinausap ni Prosecutor Tae ang hukom na binibigyang diin ang kabigatan at kalupitan ng krimen. Sa matibay na ebidensya laban kay Hyun-soo, nagpa siya ang hukom na ipadala siya sa kulungan habang nakabinbin ang mga karagdagang paglilitis na nagsasabi na mananatili siya roon hanggang sa mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Natagpuan ni Hyun-soo ang kanyang sarili sa isang selda kasama si Sang-soo at isang wimp inmate na target ng brutal na pagpapahirap at pambubuli ng gang sa bilangguan. Ang wimp ay nagpapakita ng mga sintomas ng panic disorder. Pinalala ng walang humpay na pang-aabuso mula sa mga kapwa bilanggo. Sa gabi, kapag nakapatay ang mga ilaw ng kulungan, nagpupumilit si Hyun-soo na umangkop sa kanyang bagong kapaligiran na nakakaranas ng pagkabalisa at kakapusan sa paghinga. Umaasa siya sa kanyang nebulizer para pakalmayan ang sarili at patatagin ang kanyang paghinga. Sa pagsapit ng umaga, muling dumanas ng matinding pambubugbog ang wimp sa kamay ng gang sa bilangguan. Ang pinuno ng gang ay si Biko, na si Do-sik ang nagsisilbing kanang kamay niya. Kilala sa kanyang pagkahilig sa pagpapahirap sa mga mahihinang bilanggo tulad ng kasama sa selda ni Hyun-soo. Kabilang sa mga kilalang bilanggo ay si Do-jit, na binyansagang layo ng Northern Prison. Kinokontrol ni Jit ang kalakalan ng droga sa loob ng pasilidad gamit ang iba't ibang pamamaraan at network upang pamahalaan ang supply at pamamahagi. Ang kanyang pinagkakatiwalaang associate si Bonesetter ay tanyag sa kanyang kadalubhasaan sa pagdudulot ng mga pinsala sa buto. Lumalawak ang impluwensya ni Jite sa buong bilangguan na kinokontrol ang lahat mula sa mga transaksyon sa droga hanggang sa mga pangunahing bilihin tulad ng mga sigarilyo. Nang bumisita si Hyun-soo sa infirmary para kunin ang kanyang nebulizer, nagdadala siya ng mga painkiller para sa kanyang ka-cellmate. Gayunpaman, biglang lumitaw si Do-sik at hinarap si Hyun-soo, pinagbantaan siya sa pagtulong sa kanilang biktima. Iginiit niya sa kanilang grupo. Si Do-sik ay gumagalaw para salakayin si Hyun-soo, ngunit si Ji-tae ay pumigitan sa pamamagitan ng pagsipol, na sinenyasan si Do-sik at ang kanyang mga kasama na umatras at umalis sa selda nang hindi sinasaktan si Hyun-soo. Dahil sa interbensyon ni Ji-tae, naligtas ang buhay ni Hyun-soo. Samantala, lumapit si Jonghan kay Prosecutor Tae at humingi ng akses sa mga file ng kaso ni Hyun-soo. Una nang tinanggihan ni Tae ang kanyang kahilingan. Ngunit si Jonghan ay nagsampa na ng DMIRC, isang formal na aplikasyon para ma-access ang mga file. Pagkatapos ay lumapit siya sa isa pang tagayusig na sangkot sa kaso at natuklasan ang kanilang diskarte para pilitin ang pag-amin mula kay Hyun-soo. Sa kabila ng mga protesta ni Hyun-soo sa pagiging inosente, plano nilang kasuhan siya ng mga pagkakasala sa droga, panggagahasa, at espesyal na pag-atake upang matiyak ang paghatol. Nang maglaon, tinawagan ni Chief Park si Jonghan at tinanong kung sigurado ba siya sa pagiging inosente ni Hyun-soo. Habang naniniwala si Jonghan sa pagiging inosente ni Hyun-soo, kumbinsido si Chief Park na si Hyun-soo ay isang mamamatay tao. Sa 30 taong karanasan sa larangan, nalaman ni Chief Park na ang pinakamahirap na mahuli ang mga kriminal ay ang may mga mata na tulad ng kay Hyun-soo. Sa paniniwalang si Hyun-soo ay nagpapanggap lamang na inosente, sinubukan ni Chief Park na ipaunawa kay Junhan na ang kliyenteng ipinagtatanggol niya ay maaaring hindi kasing inosente gaya ng iniisip niya. Determinado pa rin na ipagtanggol si Hyun-soo, lumapit si Jonghan sa kanyang mga magulang at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kaso. Kahit na ayaw niyang mabigatan ng mga ito, kailangan din niyang mabuhay. Kaya binibigyan niya sila ng discounted 50,000 won fee voucher para sa pagtatanggol kay Hyun-soo sa korte. Pinayuhan niya ang mga ito na huwag umasa sa isang public defender dahil saglit nilang nakilala ang kliyente at tinatanggap na lamang ang parusang ibinibigay ng hukom.
Sa panahon ng pag-uusap, nakatanggap si Jonghan ng mensahe na si Prosecutor Tae-hee ay nagsasagawa ng press conference ngayon. Sa kanyang press conference, ipinakita ni Tae-hee si Hyun-soo bilang isang rapist at mamamatay tao. Ipaalam sa publiko kung paano niya ginawa ang krimen. Ang masama pa nito, isiniwalat niya ang kanyang pagkakakilanlan na nagpapahintulot sa lahat sa bilangguan na malaman kung ano ang akusasyon kay Hyun-soo. Bagamat lahat sila ay mga kriminal, higit nilang hinahamak ang mga rapist at mamamatay tao. Kung ang isang tao ay isang bagong dating, ang mga bagay ay magiging mahirap para sa kanila. Panik sa lahat ng negatibong atensyon mula sa mga preso, tinawag ni Hyun-soo si Junhan. Bago makapagsalita si Hyun-soo, binalaan siya ni Jonghan na near record ang tawag, kaya dapat siyang mag-ingat. Nang magtanong si Hyun-soo tungkol sa mga paglilitis sa kaso, tumugon si Jonghan na magsasagawa ng pagdinig ang hukuman upang suriin ang legalidad ng pagkakakulong sa loob ng 10 araw. Inaaliw niya si Hyun-soo at hinihimok siyang harapin ang pressure at pagkabalisa hanggang doon. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.